Good day, class. This topic will talk about thinking, language, and intelligence. Basically, ito ay ang pinopoint nitong major topic or major school of thought sa psychology is cognitive psychology. So, sa cognitive psychology, pinag-uusapan natin higher levels of cognition or thinking, okay? Kasama dyan yung memory, problem solving, reasoning, and judgment. So, napakahalaga kasi ng cognition class o ng thinking kasi ang term na ginamit, building block siya. Um, it's our ability on how we make sense of the world around us. And malaking influence ng cognition on how we behave. Okay? Um, Una, ang pag-uusapan natin ay thinking and reason. So, thinking and reasoning, um, in thinking, na-transform niya yung information na galing sa senses. Okay? Uh, na nanggagaling sa senses, and yun nga, nagkakaroon tayo ng mental image and ginagamit natin siya bilang information on how we perceive things. Okay? So, yun. Kaya nga, pag na-acquire ng senses natin ang isang object, external object, nare-retain siya sa ating mind. Okay? Kung ang tawag natin yung mental images. And pagka-retain noon sa ating isip, yung mental images na yun, dahil restored siya sa mind natin, sa loob ng isip natin, nadi-distort o nadadagdagan, nababawasan through our imagination. Okay? Kaya for example, kunyari, meron kayong gustong phone, nakita nyo sa video, nakita nyo sa isang store, hindi nyo nabili muna. Kunyari, wala kayong pambili. Pagdating nyo sa bahay, you can imagine that phone na ginagamit mo, okay, nakikinig ka ng music, ginagamit mo for school-related activities. Okay? Meron din tayong kakayahan class on categorizing. Okay? O yung tinatawag nating concept. Isipin nyo na ang mind natin para siyang computer. O kaya laptop. Di ba pag nakita nyo sa laptop o sa computer may documents. And ang ginagawa natin sa documents, kinakategorize natin per concept. Kunyari, may document kayo, may folder kayo para sa school. May folder kayo personal. May folder kayo, for example, sa trabaho. Pag binuklat nyo yung folder nyo para sa school, may subfolders, for example, for understanding the self, for PE, for introduction to psychology. Pag buklat nyo ng ITP, ng intro to psychology, may iba't ibang folder pa din. Napakahalaga class ng ability of our mind to categorize. Kasi isipin nyo, ang mind natin na parang desktop na naandun lahat ng documents. Di ba minsan ang hirap buklatin, ang hirap hanapin kapag hindi siya naka-categorize. Okay? At the same time, meron din tayong tinatawag na prototype. Kunyari, pag narinig yung word na aso, meron kayong prototype doon. Ang una nyo maiisip, for example, Shih Tzu. O kaya Askal o Aspin. Ito yung mga, pag narinig natin, ito yung unang pumapasok natin na ideal image o prototype. Marami sa mga Filipino, kunyari nakakita ng puti. O yung tamang term, Caucasian. And ang thinking nila, Amerikano agad. Pero hindi lahat ng Caucasian ay Amerikano. Pwede siyang British, pwede siyang Irish, pwede siyang Australian. Di ba? Saan nanggagaling yung prototype? Minsan, ang madalas sa experience natin. Di ba? Example, ang mga Pilipino, ang prototype pagkaputi, ng Caucasian, American, dahil, part siya ng history. Example, former colony tayo ng United States, so malaking influence nila sa bansa natin. Okay? Meron din class. Okay, napakahalaga noong prototyping concept. So,
concepts and categorizing. Sa sunod na level, yung reasoning. Okay? So, meron tayong tinatawag na algorithm saka heuristic. Tandaan nyo, pag algorithm class, step-by-step process. Una, yun ang characteristic ng algorithm. Step-by-step process. Pangalawa, mataas ang guarantee to solve the problem. Okay? Pero minsan, sa reasoning natin, hindi laging available ang algorithm. Minsan, nagsosort tayo sa heuristic. Heuristic, tandaan yung heuristic para siyang mental shortcuts. Hindi necessary na step-by-step process. Okay? Hindi din guarantee na mareresolve ba compared sa algorithm yung solution o yung problem sa heuristics. Okay, ang isa, availability heuristic. Ito yung tendency natin. Again, heuristic are mental shortcuts. Ito yung tendency natin na mag-assume na yung mga events na naaalala natin from the past ay mas accessible sa atin. Kaya ang explanation natin sa mga bagay-bagay dahil ito ay accessible sa atin, yun ay totoo. Diba? Marami sa inyo ang magsasabi na mas safe mag-travel by land compared by air. Why? Kasi yun ang common experience natin. Araw-araw, hindi man araw-araw, madalas sa loob ng isang linggo, sumasakay kayo sa bus, sa kotse, sa motor para magbiyahe. Dahil yun ang available sa atin, yun ang ginagawa nating explanation sa mga bagay-bagay. Diba? Wala naman siguro sa inyo, okay, naka-aeroplano, okay, nagbiyahe ng naka-aeroplano galing kunyaring Binubusan papunta ng Nasugbu. Walang ganoon, laging by land. Diba? In reality, statistically speaking, tingnan nyo ha, mas madami ang aksidente sa land kaysa by air. Or, on the other way around, mas safe ang air travel kaysa sa land travel, statistically speaking. Okay? On the other hand, yung tinatawag nating familiarity heuristic, okay, mental shortcut din, ito yung paniniwala natin na kung ano yung familiar sa atin ng mga bagay ay superior sa mga hindi pa unfamiliar sa atin. Sigurado ako, pag kayo ay pumunta ng McDo o Jollibee, kung saan mang fast food chain, laging iisa yung ino-order nyo. Kasi dun kayo familiar. Kunyari, 2-piece chicken. Yung lagi ino-order nyo, no matter what, kasi dun kayo familiar. Okay? So, minsan ang nagiging problema sa familiarity heuristic, hindi mo natatry yung ibang bagay. Kasi, you tend to explain things based on what you are already familiar. Okay? So, hindi mo tinatry yung ibang bagay. Okay? So, ito yung definition, yung compare and contrast ng algorithm tsaka heuristic. Okay? Ito din yung explanation ko kanina initially. Okay? So, basahin nyo itong mabuti. Okay. So, sa problem solving naman, kung makikita nyo ito class, ang tawag dito, Tower of Hanoi Puzzle. So, may 3 blocks. Ang goal, mailipat tong 3 blocks na to doon sa third pole. Okay, pero may condition. Hindi mo pwedeng buhatin o tanggalin all at once yung blocks. Dapat isa-isa. Ang isa pa ding rule, hindi pwedeng ang pinakamaliit yung nasa baba. Okay? So, ang una class, in problem solving, okay, yan yung gawin natin model Tower of Hanoi, is the preparation stage. Okay? If a problem is a novel one, they probably will pay particular attention to restrictions placed on coming up with a solution. Ang isang klase ng problema is well-defined problem. Ang isang example ng well-defined problem, yung mga mathematical equation. Diba? Kapag may mathematical problem, ano ang solusyon?
anong solusyon dyan? Formula. Okay? Basta sa ulo mo yung formula, basta familiar ka dun sa formula, masosolve mo yung solution. Kumbaga class, kapag well-defined problem, solvable siya. Well-defined problem, well-defined din ang solution. Okay? On the other hand, yung ill-defined problem, okay, hindi clear yung solution. Hindi siya parang solvable dahil kunyari may formula. Ang isang pinaka naiisip ko ng mga ill-defined problem, yung mga moral dilemmas. Na you need to choose between two good options. Okay, na hindi black and white yung solusyon. Okay, kasi kapag pinili mo yung isang solusyon, may maapektuhan. Kapag pinili mo yung isang solusyon pa, may maapektuhan din. Okay? So, other kinds of problems, arrangement. Ang arrangement problem parang conceptualization. Kinakategorize natin. Example, we tend to categorize our problems, for example, sa family, sa friends, sa school. Hindi natin pinaghahalo-halo. Okay? Pangalawa, problems of inducing structure. Kumbaga, ang pinakamagandang picture nito, yung piecing the puzzles, the piecing the puzzles together. 'Di ba? Para makita mo yung kabuuan, kailangan mong pag-connectahin yung dots. 'Di ba? In clinical psychology, gamit na gamit 'to. Example, in diagnosing, in finding the root cause, kailangan mong pagtahi-tahiin yung iba't ibang aspeto ng buhay ng tao para makita mo saan ba siya nanggagaling yung problema. For example, trauma. Or another example, anxiety. So titingnan mo yung family background, okay, o may precondition, o yung relationship niya, yung behavioral observation. And pangatlo na problema ay transformational. So, tinitingnan yung root cause and yung goal. Okay? So, dahil sa transformational, bounded siya by time, may time element. Okay? Tapos class, production. After preparation, identifying the problem, production na, generating solution. Okay? Kapag simple yung problema class, ang ginagawa natin dyan na solution, long-term memory. Diba may mga problema tayo na nasolusyonan natin beforehand and alam na din natin yung, dahil ito'y kahawig ng problema yun, alam na natin ang gagawin. Okay? Pero kapag ang problema hindi ganun ka familiar sa atin and nakita natin na yung long-term memory solution ay hindi, humuhugot tayo sa short-term memory. Okay? Example, bagsak ka ng midterm exam. Kasi ang ginamit mo na solution long term. Ano ibig sabihin? Yung style mo nung senior high ka. Pero nakita mo, ay, hindi na pala effective yung aking style noong ako ay senior high. Kaya ang ginagawa mo ngayon, sa final exam, nagbase ka na noong learnings mo during the midterm exam. Okay? So, in forming sub-goals, okay, ang ginagawa naman natin ay hinahati natin yung mga goals. For example, gusto mo maging cum laude. Di ba ang hirap naman nang nakatingin ka doon sa dulo, magiging cum laude, lalo na first year ka. Paano mo siya maaabot? So, hatiin mo. For example, I need to do better this first year, first sem, tapos second sem, tapos second year, third year, fourth year. Hanggang makarating ka doon sa pinaka-remote na goal mo. Okay? So, ang judgment naman ay ano? Ang judgment basically, nag-work ba yung aking solution? Kung hindi, palit. Kung oo, continue. Okay? Ang problema naman, class, sa solution, functional fixedness. Parang tinitingnan natin yung isang bagay para doon lang. Okay? Pero ang mga nanay natin walang functional fixedness. For example,
Diba? Yung Tupperware, yung ice cream na container. Diba? Pang ice cream lang yun, pero ang ginagawa ng mga nanay natin ay ginagawa lalagyan ng isda. Okay? Pangalawa, confirmation bias. Okay? Ito yung mga tao na naka-receive ng information sa isang tao. Okay? Paninindigan nila yon hanggang dulo. Kahit sampalin mo ng facts, hindi magbabago ang isip nila. Okay? Hindi magbabago ang isip nila. Kasi usapin to ng ego. Paninindigan nila yung una nilang desisyon kaysa amining nagkamali sila. Very common yan sa politics. Okay? Very common yan sa politics. Okay? Why? Di ba may mga panatiko. Okay? Kita na nga na mali yung ginagawa ng kanilang idolo, paninindigan nila. Kaysa umamin silang nagkamali sila. Okay? So language naman, pinasimple ko lang. Tandaan nyo lang tong acquisition, saan nanggagaling na theory. Learning theory. Diba? Operant conditioning, classical conditioning. Pag nagsalita yung bata for the first time, mama, papa, okay? Makaka-receive ng incentive. Kunyari, iyahag, okay, yakapin. Very good. Diba? Native is approach to language. Tayo, pre-wired yung brain natin, o tayo bilang individual to acquire language. Interactionist approach. Okay? Biological, meron tayong capacity to know, acquire language, and social. Example, dalawang Pilipino na parent, okay, partner, nagtatagalog, nag-migrate sa Amerika, doon pinanganak ang anak, Filipino by blood, genetically. Pero, ang acquisition ng language because of the society, because of the environment, English. Pero naka-acquire din siya ng Filipino. For example, sa household, kinakausap siya ng kanyang parents, Tagalog. Okay, so ganyan ang interaction, biological tsaka social. Okay? Pagdating naman, class, sa intelligence, okay, walang single definition ng intelligence. Pag-uusapan ninyo ito pagdating ng second year sa psychological assessment. Okay? Sa theories of intelligence, meron tayong fluid and crystallized intelligence. Fluid intelligence, class, itong tandaan nyo sa fluid intelligence. Na-acquire natin to sa school through learning. Ability to think logically, abstractly, to solve problems. Ito ay nagpipik ang ating fluid intelligence during our school years hanggang adult years, pero nagde-decline siya sa pagtanda natin. Yung crystallized naman intelligence, dahil siya crystallized buo, nagpipik to later in adulthood. Mas unang nagpipik ang fluid sa crystallized. Okay? Ito ay ito yung problem solving skills natin based on experience. Okay? So ito ay based on experience na. Long-term memory yung pinaghuhugutan. Okay? Sa YouTube class, pwede kayo manood anong difference ang crystallized and fluid intelligence. Dahil ito ay recorded, hindi ko siya mapi-play. Okay? Tapos si Gardner naman, meron siyang multiple intelligence. Kung makikita nyo, 8 yata to. Yeah, 8. Lahat tayo meron nito. And makikita nyo, itong 8 ito ay may iba dominant sa ibang tao. For example, mataas yung logical mathematical pero mababa sa iba. Mababa sa linguist pero mataas sa interpersonal. So, depende sa tao. Okay? So, pagdating nyo ng second year, pag-usapan nyo pa yung mga different theories of intelligence. Okay? So, itong emotional intelligence, kahit hindi na natin to masyadong i-discuss. Okay? So, if you have any questions for this topic, please ask this sa ating next face-to-face meeting. Thank you and have a good day.